Philippines. Unmatched, number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time at 33 minuto sa makalipas ng alas 4 ng hapon. Magandang hapon, lungsod ng Dagupan, lalawigan ng Pangasinan. Sa inyo ang Bombo News and Views sa afternoon na edisyon ngayong araw ng Sabado, Nobyembre 8, taong 2025. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, para po sa Christmas countdown, mayroon na lamang pong 47 days bago sumapit ang Pasko. At ngayon, sa ulo ng ating mga balita sa ating top story, mga kabombo, bagyong uwan na lalong lumakas, mas maraming lugar apektado. Sa ating balitang lokal, ilang bayan at syudad sa Pangasinan naghahanda na sa posibleng pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Sa balitang pambansa Department of Justice, wala pang natatanggap na arrest warrant mula sa ICC para kay Senator Bato de la Rosa. Sa ating balitang ibayong dagat, US Senate tinanggihan ang panukalang ibalik ang sahod ng mga federal workers sa gitna ng pinakamahabang shutdown. Sa balitang espesyal, gym sa China nangako ng luxury course sa makapagbabawas ng 50 kilograms sa loob ng 3 buwan. Sa ating balitang pampalakasan, Kai Soto hindi makakasama sa laro ng Gilas kontra Guam. At sa ating Bombo News Analysis, nagbabadiyang Super Typhoon na mahalagang magkaisang paghandaan ng mamayan at gobyerno. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Here now is the Bombo Weather Forecast. Weather Forecast. Mga kabombo, patuloy na lumalakas ang bagyong uwan sa nakalipas na 24 oras habang ito'y kumikilos sa silangang bahagi ng Philippine Sea sa tapat ng Eastern Visayas. Ang sentro ng bagyo ay tinatayang nasa 680 kilometro silangan ng Borongan City sa Eastern Samar o nasa 760 kilometers silangan ng Katarman sa Northern Samar. Taglay nito ang lakas ng hangin na 140 kilometro bawat oras malapit sa gitna at may pagbugso na mga umaabot ng 170 kilometro bawat oras. Ang nasabing bagyo ay kumikilos na pakanluran sa bilis na 35 kilometro bawat oras habang ang lakas ng hangin mula sa bagyo ay umaabot hanggang 30 nasa 780 kilometro mula sa gitna. Itinaas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Catanduanes, the eastern portion ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Ticao Islands. Sa Visayas, Northern Samar, ang northern portion ng Samar at ang northern portion ng Eastern Samar. Samantala nakataas ang signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Sa Batanes, Cagayan, Isabela, ang lalawigan ng Quirino, ang lalawigan ng Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, ang lalawigan ng Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Calacang, Maynila, ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Camarines Norte, natitirang bahagi ng Camarines Sur, natitirang bahagi ng Masbate, kabilang ang Barias Islands sa Marinduque, Romblon, silangang Mindoro or ang Oriental Mindoro, kanlurang or sa may Occidental Mindoro, kabilang na ang Lubang Islands, Calamian Islands at ang Cuyo Islands. Sa Visayas naman, ang natitirang bahagi ng Samar, natitirang bahagi ng Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, hilagang silangang bahagi ng Bohol, hilaga at gitnang bahagi ng Cebu, kabilang ang Bantayan at Camotes Island, hilagang bahagi ng Negros Occidental, hilaga at gitnang bahagi ng Iloilo, Capiz sa Aklan at hilaga at gitnang bahagi ng Antique kabilang ang Caluya Islands. Sa Mindanao, ang Dilagat Islands at Surigao del Norte. At para malaman natin ang buong detalye ng lagay ng panahon, ating alamin yan sa ating weather reporter na si Bombo Justin Ramos. Mula mismo yan sa Bombo Radio Weather Center. Bombo Justin. Mga kabombo, narito ang ating ulat panahon sa oras na ito. Northeast monsoon na nakakapekto sa extreme northern Luzon sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay nakakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Samantala,
narito naman ang antas ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa Luzon area, ang lungsod ng Dagupan ay nakaranas ng maulap na panahon kung saan naglalaro ang temperatura sa pagitan ng 25 hanggang 35 degrees Celsius. Habang sa lungsod ng La Union ay nakaranas ng maulap na panahon kung saan nararamdaman ang temperatura sa pagitan ng 24 hanggang 32 degrees Celsius. Samantala mga kabombo sa parte ng Visayas, ang lungsod ng Iloilo ay nakaranas ng maulap na panahon kung saan nararamdaman ang temperatura sa pagitan ng 24 hanggang 32 degrees Celsius. Habang ang lungsod ng Tacloban ay nakaranas ng maulap na panahon sa temperaturang naglalaro sa pagitan ng 25 hanggang 30 degrees Celsius. Mga kabombo sa bahagi ng Mindanao, ang lungsod ng Davao ay nakaranas ng maulap na panahon kung saan naglalaro ang temperatura sa pagitan ng 24 hanggang 33 degrees Celsius. Habang ang lungsod ng General Santos ay nakaranas ng parehas na panahon sa temperaturang naglalaro sa pagitan ng 24 hanggang 33 degrees Celsius. Mga kabombo, yan na muna ang ating ulat panahon sa oras na ito. Paalala pa rin sa ating mga kabombo na palagi po tayong magdala ng panangga, panlaban sa init at ulan. At laging tatandaan, iba yung pag-iingat ang kailangan upang ang sakuna ay maiwasan. O galing maging updated upang ang kalamidad ay inyong mapaghandaan. Niyo po nakasama sa ating ulat panahon para sa oras na ito. Mula mismo sa Bombo Radio Weather Center, Bombo Justin Ramos nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, sa ating balita nga lokal, naka-full alert na ang San Carlos City habang patuloy na binabantayan na ang posibleng pananalasa ng bagyo nga uwan. Ayon kay Mayor Resuello or Mayor Juliet Ayoy Resuello ng siyudad ng San Carlos, nakahanda na ang tanggapan ng lokal na pamahalaan kabilang ang mga emergency response team na nakantabay sa anumang sitwasyon. Maaga na rin nagpaabot ang abiso ang city government sa mga barangay, lalo na sa mga lugar na dati nang labis na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Ininspeksyon na rin ang mga pangunahing kalsada at mga posibleng evacuation site upang masiguro ang mabilis na paglikas kung kinakailangan. Mahigpit ang ginagawang pagbabantaya sa Agno River, bagamat wala pa nga naiulat na pagtaas ng tubig. Patuloy naman ang koordinasyon ng City Disaster Risk Reduction Management Office sa mga ahensya ng lokal na pamahalaan gaya ng DSWD na nakaposisyon na para sa agarang pamahagi ng mga relief goods sa mga residente nga maapektuhan. Hinimok naman ng alkalde ang mga mamamayan sa lungsod na maging mahinahon at maunawain sa proseso ng distribution ng tulong dahil prioridad umano nila ang mga lugar na pinaka-maapektuhan. Sa ngayon, nasa silid #1 na ang San Carlos City, ngunit patuloy ang paghahanda ng lokal na pamahalaan upang mapanatiling ligtas ang mga residente sa inaasahang paglandfall ng bagyo nga uwan. Maximum volume floodings or maximum volume of water na dumarating lalong-lalo na pag nag-release ang dam. No, yun pang isang kinakatakutan natin. Kung ganun kalaki ang volume ng water na pabagsak dito sa atin sa probinsya ng Pangasinan, definitely San Roque Dam, pag napuno yan, bago mapuno yan, magbabawas ng tubig yan. Pag nagbawas ng tubig yan, yung mga rivers yan, tataas yung water level. No? So besides dun sa water coming from San Roque Dam, yung water naman na, yung volume ng water na bumagsak, so magsasama-sama yan, talagang angat. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng manawag ang kanilang kahandaan sa posibleng pagtama ng inasang super typhoon na uwan sa bansa. Kasabay nito ay ang pansamantalang kinansila ang mga outdoor activity sa mga bayan hanggang Lunes. Kahapon naganap ang Pre-Disaster Risk Assessment Meeting ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Council sa panguna ni Mayor Doc Meng Rosario kasama ang mga department heads at mga lokal or mga opisyal ng barangay. Tinalakay sa pulong ang mga kinakailangang hakbang upang mapagtagumpayan ang inasahang sama ng panahon. Binahagi ng bawat departamento ang kailang mga paghahanda kabilang ang rescue operation na tulong para sa mga evacuees, medical na kahandaan at pasaayos ng mga drainage bago ang bagyo at binigyang diin din ang papel ng mga barangay bilang unang rumisponde sa sakuna. Ayon kay Mayor Rosario, aktibo ang mga MDRRMO
at inatasan na ang mga opisyal ng barangay na gamitin ang Quick Response Fund para sa mga pangailangan ng kanilang mga nasakupan dahil nakataas na ang bansa sa ilalim ng National State of Calamity. Nakahanda na rin ang may evacuation center at sapat ang supply ng bigas. Naglabas din ang alkalde ng executive order na kansilado ang lahat ng outdoor activity mula ngayong araw hanggang Lunes dahil sa bagyo, kasama na ang pasok sa mga paaralan. Nagpaalala rin ang alkalde sa mga residente na maghanda ng emergency kit, magbantay sa mga anunsyo ng lokal na pamahalaan at makinig sa mga payo ng mga otoridad. Pinayuhan din ang lahat na manatiling malinis ang mga daluyan ng tubig para maiwasan ang pagbara at pagbaha habang wala pa naranasang malakas na ulan. Una, maging kalmado, maging preparado. At syempre, ngayon pa lang nawala pa po yung ulan, tignan natin po yung ating mga canals o kaya ating mga drainage area dyan na baka po barado, ay siguro i-remedyo na po natin. No? Dahil po tulong-tulong po tayo, hindi lang po kaming nasa gobyerno, hindi lang po ng inyong mga barangay officials, kasama po ang bawat manawagenyo na maging resilient sa ating pagkakahanda sa hinaharap po natin, and hopefully nga malusaw po ito na tinatawag po nilang Typhoon O1 na projected as a super typhoon. Pero sana po, no, with the help of the Almighty at syempre sa ating pong kahandaan, kayang-kaya po natin at pagtutulungan natin ang kaligtasan po ng lahat. Naghahanda na rin ang lokal na pamahalaan ng Santa Barbara para sa inasang pagdating na malakas na bagyo kung saan sinagawa kahapon ang kanilang pagpupulong upang talakayin ang mga akbang sa paghanda at pagtugon sa sakaling lumawala ang lagay ng panahon. Nakipag-ugnayan na ang LGU sa mga barangay committees, Philippine National Police at Bureau of Fire Protection upang tiyakin ang mabilis na koordinasyon sa mga panahon ng emerhensiya. Binabantayan na ang iba't ibang barangay sa mga mababang bahagi ng bayan na madalas na makakaranas ng pagbaha. Ayon sa ulat ng MDRRMO, nakanda na ang lahat ng kagamitan ng LGU gaya ng mga payloader, truck at balsa na gagamitin para sa mabilisang pagtugon. Pagkipag-ugnayan din ang pamahalaang lokal sa Department of Education para magamit ang mga paaralan bilang evacuation center pa rin na rin ang mga barangay multi-purpose hall. Patuloy naman ang panawagan ng LGU sa mga residente ng Santa Barbara na manatiling alerto at makipagtulungan sa mga otoridad. Bagamat sanay na sa malalakas na ulan ang mga mamayan, paalala ng lokal na pamahalaan na mas mabuting lumikas agad kapag kinakailangan upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Ay hindi na po, sa bayan po ng Santa Barbara, iilan na lang po siguro yung mga tao na inaabutan ng lalim ng tubig bago mag-evacuate. Pero dito po ay tagang nag-evacuate na sila kung kinakailangan. Pag hindi naman okay na kailangan, kahit malalim po yung baha, nakahanda naman po yung kanilang mga bahay na tinutuluyan. At yung iba nating mga kababayan naman ay meron naman agad-agad sila napupunta na evacuation centers. Natulong na rin naman ng mga Barangay Disaster Risk Reduction Management Committee. Actually, hindi namin tinitignan ko ilang barangay. Pinaghahandaan ho natin lagi. Buong Santa Barbara, hindi lang po ilang barangay. Balitang lokal, nakalagay na sa Code Blue Alert ang lahat ng ospital at health facilities sa Region 1 simula pa kahapon. Bahagi ito ng paghahanda sa posibleng pagtama ng inaasahang Super Typhoon Uwan na mananalasa sa rehiyon. May posibilidad kasi na malaki ang magiging epekto ng bagyo sa Ilocos Region, kaya kailangan itong paghandaan lalo na sa usaping medical sa mga residente. Sa ilalim nito, magkakaroon ng dagdag na deployment ng mga health personnel sa mga evacuation center at inihahanda na rin ang mga gamot, medical supplies at response teams at naka-activate na ang DOH Operations Center para sa mabilisang pagtugon. Pinapayuhan naman ang publiko na makipag-ugnayan sa Ilocos CHD OPCN hotlines na 0995-8653945 o 0908-873-8451 para sa anumang emergency medical. Tiniyak naman ng DOH ang kanilang buong suporta at kahandaan upang protektahan ang kalusugan at kaligtasan ng lahat sa panahon ng bagyo.
Samantala mga kabomba sa ating pangabalita nga lokal, nagpulong ang lokal na pamalaan ng San Nicolas para sa paghanda kay bagyo nga Uwan. Pinangunahan nito mismo ng kailang alkalde na si Mayor Alicia Promesias Enriquez ang pagpupulong kasama ang kinatawan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at heads ng ilang departamento sa bayan. Dahil pinag-usapan at tinalakay dito ang mga hakbang ng barangay at LGU para sa kaligtasan ng publiko kabilang ang mga sumusunod ang pagtalaga ng mga tauhan na handang responde anumang oras, suriin ang mga kanal at daluyan ng tubig, siguraduhin bukas ang Barangay Emergency Operation Center 24 hours at magbigay ng tamang impormasyon sa mga residente. Sa LG naman ay magpapatupad ng mga sumusunod gaya ng pagtataas ng bayan sa Red Alert noong Nobyembre 9 ng alas 5 ng hapon. Posibleng suspindihin ang klase sa Nobyembre 10. Depende sa panahon. Isasara ang Villa Verde Road mula sa Nobyembre 10 hanggang Nobyembre 11. Alas 5 ng madaling araw, ititigil ang mga aktibidad sa turismo, lalo na sa Barangay Maliko. Magsasagawa ng damage assessment sa agrikultura, kabahayan at infrastruktura. Nanawagan na ang lokal na pamahalaan sa lahat na maging alerto at makipagtulungan sa mga otoridad para sa kaligtasan ng lahat. Para pa rin po sa ating balitang lokal, ipinakita ng San Jacinto National High School ang husay at talento ng mga mag-aaral sa ikalawang Orbatista Art Exhibit 2025 na may temang Balitok o Atawir, The Golden Legacy of Pangasinan Creativity. Layunin ng naturang aktibidad na maipamalas ang malikhaing kakayahan ng mga estudyante sa larangan ng sining at mapanatili ang pamanang kultura ng Pangasinan. Ibinahagi ni Dr. Flora Condes, Principal 4, na bago pa man ang exhibit ay dumaan na sa matinding paghahanda ang mga guro at mga mag-aaral bilang bahagi ng kanilang kurikulum sa asignaturang MAPE. Ayon sa kanya, bawat performance o output ng mga mag-aaral ay iniipon ng mga guro upang maipakita tuwing pagtatapos ng bawat quarter bilang bahagi ng art exhibit. Pinuri rin niya ang dedikasyon ng mga guro at suporta ng mga magulang at stakeholders sa tagumpay ng programa. Sa bawat performance output doon sa topic na kanilang tinitake, ina-accumulate yon at kinocompile ng advisor para quarterly matupad namin yung proposed ng aming EPS sa MAPE na i-conduct yung art exhibit every end of quarter. Pero nag-end nga itong first semester, tamang-tama, mas marami ngayon ang na-display. So ito ay mula sa junior at saka sa senior high school. Ni Norman James Cuyo, Senior High School Teacher 3, na ang programa ay bahagi ng inisyatibo ng SDO Pangasinan na naglalayong tuklasin at ipakita ang talento at kasanayan ng mga mag-aaral sa sining. Dagdag pa niya, kahit maliit ang paaralan, nananatiling world-class ang mga likhang sining ng mga estudyante mula junior at senior high school. Program na po ito. Actually, this is a program of the SDO Pangasinan 2 wherein the objectives or the goal of this program is to showcase and to discover the talents and skills of our learners po. And we are very thankful po dahil sa senior high school po namin. And of course, sa MAPE department, ay meron po kaming subject na arts wherein doon po namin dinidiscover po yung talents po ng mga bata. Bilang task leader naman ng exhibit, ibinahagi ni Lovely Rose Quilope ang mga hamong kanilang hinarap sa paghahanda ng programa, partikular ang pagkakaroon ng kooperasyon sa pagitan ng mga kamag-aral. Sa kabila nito, naging matagumpay ang kanilang aktibidad. Ipinahayag niya ang kanyang paghanga sa obra ng mga manika na aniya ay sumasalamin sa temang Balitok Atawir, ang gintong pamana at kultura ng Pangasinan. Naging matagumpay ang Orbatista Art Exhibit 2025 bilang patunay ng patuloy na pagsuporta ng pamunuan, mga guro, magulang at mga mag-aaral sa pagpapayabong ng sining at kultura sa Pangasinan. Other po na tutulong po, pero naayos din po namin yun. And ngayon po, nasabi ko na successful po yung event na ginawa po namin. Yung pagko-collect po ng aming, since busy po lahat, and nagbigay na lang po kami ng deadline and napasa po naman nila lahat. For me, yung manika po, kasi ano po, parang mas exact po siya sa team namin na Balitok Atawir. Balitok, ibig sabihin po ay gold or something valuable, while Atawir po means heritage or inheritance. Kasi po yung mga ginawa po naming manika
ay dito yung mga festival sa Pangasinan, kagaya na lang po na Samantala mga kabomba sa ating balita pang lokal, aktibong lumahok ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office or MDRRMO ng San Jacinto dito sa lalawin ng Pangasinan sa ika-4 na quarter ng National Simultaneous Earthquake Drill na sinagawa nitong nakarang araw sa may San Jacinto Catholic School. Pinangunahan ni MDRRMO Officer Lilibeta Sison ang pagsanay kasama ang Bureau of Fire Protection ng Philippine National Police, ang Rural Health Unit at iba pang lokal na ahensya. Ang aktibidad sinubukan ng mga kalahok ang tamang paraan ng duck, cover and hold at ang mabilis na paglikas patungo sa mga itinakdang evacuation area. Layunin ng drill na mapalakas ang kakayahan ng mga residente, estudyante at mga kawani ng pamahalaan sa pagtugon sa mga posibleng epekto ng lindola. Bahagi ito ng pambansang programa ng Office of the Civil Defense at National Disaster Risk Reduction Management Council upang palawakin ang kultura ng kahandaan ng bansa. Muli nga nagpaalala ang MDRRMO San Jacinto sa pagiging alerto at nanda na ito ay sandata ng bawat mamayan laban sa numanga sakuna. Panghuli po sa ating balitang lokal, pinangunahan ng iba't ibang lokal na ahensya ang pagtuturo ng good touch versus bad touch sa mga batang mag-aaral ng Lomboy Elementary School sa lungsod ng Dagupan sa ilalim ng programang O-Plan BIDA o BIDA o Batang Iwas sa Dahas at Abuso. Sa pakikipagtulungan ng Department of Education, Dagupan SDO, City Population and Development Office, Women's Center, Teen Center at Girl Scout of the Philippines, Dagupan Council, ipinaliwanag sa mga bata ang kahalagahan ng paggalang sa sariling katawan. Layunin ng aktibidad na bigyang kaalaman ang mga kabataan kung paano umiwas sa mapang-abusong sitwasyon at agad magsumbong sa mga nakatatanda o autoridad. Bukod sa mga interactive lecture, isinagawa rin ang mga aktibidad na tumutulong sa mga mag-aaral na maunawaan ang konsepto ng tamang pakikitungo, lalo na sa mga nakatatanda. Bahagi naman ng programa ang pagpapatibay ng proteksyon sa mga kabataan sa loob at labas ng paaralan. Samantala, nakatakda namang ipagpapatuloy ang aktibidad sa iba pang paaralan sa lungsod sa mga susunod na araw. Samantala mga kabomba sa ating balitang pambansa, binigyang linaw ng Department of Justice na wala pa silang natatanggap na kopya ng warrant of arrest para kay Senator Bato de la Rosa mula sa International Criminal Court. Ayon mismo sa pinadalang mensahe ni Attorney Polo Martinez, spokesperson ng kagawaran, wala pa anya silang kumpirmasyon na mayroon ng inisyon ang ICC na arrest warrant. Sa anyaya, kasalukuyan nila biniberipika ang impormasyon na nagsasabi naglabas at nakapagpadala na ang International Tribunal ng arrest warrant para kay Senator De La Rosa. Ito'y taliwas sa naunang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla kung saan kanyang isiniwalat ang patungkol rito. Ayon kay Ombudsman Remulla, naglabas na ng ICC ng warrant of arrest laban sa senador na ibinahagi umano sa kanya ni Justice OIC Secretary Federica Vida. Bagamat wala pang tiyak na detalye o impormasyon, maalalang ang ngalan ng naturang senador ay siya inuugnay sa implementasyon ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasalukuyan ito nakadetine sa ICC sa The Hague, Netherlands sa kinakarap na kasong crimes against humanity. Para pa rin po sa ating balitang pambansa, sumampa pa sa 204 na bilang ng mga nasawi sa iniwang malawak na pinsala ng nagdaang bagyong Tino sa Pilipinas, partikular sa Visayas at ilang parte ng Mindanao, base sa pinakabagong datos mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ngayong Sabado, Nobyembre 8. Mula sa 204 na napaulat na nasawi, kabuuang 141 naman na biktima ng bagyo ay naitala sa Cebu, 27 sa Negros Occidental, 20 sa Negros Oriental, 6 naman sa Agusan del Sur, 3 sa Capiz at 2 sa Southern Leyte at tig-1 casualty mula sa Antique, Iloilo, Guimaras, Bohol at Leyte. Kinumpirma din ng ahensya na may 109 pang ibang nawawala na patuloy na nawawala. Sa mga napaulat na nawawala, 57 ay mula sa Cebu, 42 naman sa Negros Occidental at 10 mula sa Negros Oriental. Samantala, may 156 pang tao ang napaulat na nagtamo ng injuries bunsod ng pananalasan ng nagdaang bagyo sa Cebu, Leyte, Negros Occidental, Surigao del Norte at Surigao del Sur.
Sa ngayon, mahigit 820,000 na pamilya o katumbas ng 2.9 milyon na individual ang apektado mula sa mahigit 6,000 na barangay sa 8 rehiyon sa bansa. Base naman sa damage assessment, dulot ng nagdaang bagyo, may mga kalsada at tulay ang naapektuhan, may ilang bayan at syudad din ang nakaranas ng kawalan ng supply ng kuryente, nawalan ng supply ng tubig at may mga lokalidad na nakaranas ng pagkaputol ng komunikasyon. Sa sektor naman ng agrikultura, nagtamo ito ng 40.7 million pesos na halaga ng pinsala habang 17.25 million pesos naman ang halaga ng naitalang pinsala sa sektor ng infrastruktura. Bilang tugon, nakapaghatid na ang pamahalaan ng 198 million pesos na halaga ng tulong sa mga naapektuhang pamilya dahil sa bagyong Tino. Samantala, sa ating huling balita nga pambansa na nawagan na si Caloocan na Bishop at Catholic Bishop Conference of the Philippines RCBCP President Pablo Virgilio Cardinal David kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bumuo ng Truth and Reconciliation na Commission na titingin sa umano'y extrajudicial killing sa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni David na sumulot na ito sa Malacanang at humihilinga ng pagbuo ng komisyon na kung saan ang mga biktima, witness at otoridad ay malayang magpahayag ukol sa kaso. Gayon din na ay marapat na mabigyan na ang mga ito ng kompensasyon at psychosocial support. Naniniwala si David na nagkaroon ng binayarang assassin sa death squad na pinundahan ng gobyerno noong nakarang administrasyon. Minungkahi nito na ang mga miyembro ng komisyon ay binubuo mula sa piling civil society organization, gayon din sa Commission on Human Rights. Maaring magsampa ang gobyerno base sa mga impormasyong nakalap ng Truth Commission. Magugunitang noon pa man na ay tinutulungan ni David ang mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killing. Samantala magkabombo sa ating balita nga ibayo nga dagat, nabigo ang Senado ng Estados Unidos na may pasa ang isang panukalang batas na sanay magbabalik ng sahod para sa daang-daang libong federal na manggagawa sa gitna ng patuloy na government shutdown na tituring na pinakamahaba sa kasaysayan ng bansa. Sa botong 53-43, hindi nakamit ng panukala ang 16 na boto na kinakailangan upang ito ay may sulong sa kapulungan na kontrolado ng mga Republicans. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng panibagong tensyon sa pagitan ng mga Democrats at Republican parties na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nagkakasundo kung paano tatapusin ang shutdown at muling bubuksan ang operasyon ng pamahalaan. Ayon sa mga Democrats, ang naturang panukala ay nagbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Donald Trump na pinili lamang bigyan ng sahod ang mga tropang militar at mga opisyal ng immigration na habang nakabidbin pa rin ang sahod ng iba pang libo-libong federal workers. Giit nila, ang ganitong hakbang ay napapakita ng pagkiling at hindi patas na pagtrato sa mga empleyado ng gobyerno. Samantala, pinagtanggol ng ilang Republicans ang panukala na sinabing layo nitong mapagaan ang epekto ng shutdown na habang patuloy na sinasagawa ang negosasyon hinggil sa pondo at mga isyong pampolitika. Kabilang na ang alitan tungkol sa pondo para sa border wall na sinusulong ni US President Trump. Panghuli po sa ating balitang ibayong dagat, naglabas ng arrest warrants ang Istanbul Chief Prosecutor's Office laban sa mga matataas na opisyal ng Israel. Kinabibilangan ng pinaaresto rito si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Defense Minister Israel Katz at maraming ibang opisyal. Ang mga ito ay nahaharap sa kasong crime against humanity at genocide sa Gaza. Nakasaad sa nasabing kaso ang ginawang pag-atake ng Israel military sa mga sibilyan, pagamutan at pagkasira ng mga infrastruktura sa Gaza mula nang atakihin nila noong October 2023. Nagiging bukas ang Turkey sa ginagawang genocide ng Israel sa Gaza. Sinuspindi rin ng Turkey ang kanilang diplomatic at trade relations sa Israel dahil sa kaguluhan. Magugunitang naglabas na rin ng arrest warrants ang International Criminal Court noong November 2024 laban kay Netanyahu at dating Defense Minister Yoav Gallant dahil sa war crimes. Samantala sa ating balitang espesyal, mga kabombo, isa ka or saba kayo sa mga hirap i-achieve ang pagbabawas ng timbang? Baka it's your time to shine. Ito na ang perfect motivation mo para makamit ang body goal. Paano ba naman kasi mga kabombo, isang gym sa Benshu City sa Shandong Province sa China ang naging viral dahil sa kanilang kakaibang alok. Isang second-hand na porch
Panamera Sports Car para sa unang member na makapagbabawas ng 50 kilograms or nasa 100 pounds sa loob ng 3 buwan. Ang sinumang gustong sumali ay kailangan magbayad ng fee na ito ay nasa 10,000 yuan o katumbas ng 82,000 pesos. Ang bayad na ito ay sumasakop sa mga 3 buwan na intensive training, lodging at pagkain sa gym. Ayon sa isang fitness coach ng gym, may 7 hanggang 8 tao na ang nakapag-sign up para sa hamon. Bagamat marami ang nainganyo sa pagkataong manalo ng isang luxury sports car habang nagpapapayat, umay naman ito ng matinding batikos mula sa mga health experts. Dahil babala ng mga eksperto, ang alok ng gym ay naglalagay sa mga gym members ng panganib. Ayon sa medical expert, ang pagbabawas ng 0.5 kilograms kada araw ay sobrang bilis. Maliban na lamang kung ikaw ay severe overweight mga kabombo, ang ganitong bilis ay hahantong sa pagkawala ng muscle sa halip na taba at maaring magdulot ng hormonal imbalance sa pagkalagas ng buhok at iba pa. At dito nga mga kabombo, dagdag pa nitong si Dr. Fu Yangsong, isang gastroenterologist mula sa Shaanxi Provincial People's Hospital. Ang mabilis na pagbaba ng timbang ay maaring maglagay ng strain sa organ at maging banta sa buhay. Sa ating balitang pangkalakalan, agad na ipinatupad ng Department of Trade and Industry o DTI ang automatic price freeze sa lahat ng pangunahing bilihin matapos ideklara ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang State of National Calamity bunsod ng pinsalang idinulot ng Bagyong Tino sa Visayas at Mindanao. Ayon sa DTI, mananatili ang price freeze sa loob ng 60 days upang matiyak na hindi tataas ang presyo ng mga pangunahing pangangailangan sa mga apektadong lugar. Sa kanilang pahayag, sinabi ng ahensya na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga manufacturer, retailer at distributor upang mapanatili ang sapat na supply ng mga pangunahing bilihin at prime commodities. Tiniyak din ng DTI na ang kanilang mga regional at provincial offices ay nakaalerto at nakahanda sa pagpapatupad at pagsubaybay sa pagsunod ng mga establishmento sa price freeze. Samantala mga kabombo, sa atin namang palitan ng piso kontra dolyar, ang isang US dollar ay may katumbas na ngayon na mga kabombo na 59 pesos and 04 centavos. Batay ito sa datos ng Bankers Association of the Philippines para sa US dollar sa closing transaction nito kahapon na araw ng Biyernes. Habang sa datos naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas para sa ibang currencies, ang isang Hong Kong dollar ay may kapalit na 7 pesos and 57 centavos, habang isang Singapore dollar ay may katumbas naman na 45 pesos and 19 centavos. Ang Saudi Arabia Riyal ay may katumbas na 15 pesos and 70 centavos, habang ang euro ay may palitan naman na 68 pesos. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Isang malaking hamon ngayon para sa Gilas Pilipinas na nalapit na pagsimula ng first window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ito ay dahil hindi makasama ang national team, basketball team, ang isa nilang star player na si Kai Sotto. Ayon sa kampo ng 23 anyos na si Sotto ay kasalukuyan pa rin itong nagpapagaling ng kanyang ACL injury sa kaliwang tuhod. Natamo ni Sotto ang injury noong Enero ngayong taon sa paglaro niya sa Japan, kung kaya't kinakailangan pa ng siyama o hanggang 1 taon na rehabilitation. Bilang pamalit kay Sotto ay si Quintina Miliora Brown na darating sa bansa bago ang formal na pagsimula ng ensayo ng Gilas sa darating na Nobyembre 18. Mapapasabak ang rank 37 na Gilas Pilipinas sa Guam sa darating na Nobyembre 28 at sa Disyembre 1 nagaganapin naman ang laro sa Pilipinas. Para po sa ating balitang showbiz, kumpirmadong nagkabalikan sina Mr. International 2025 Kirk Bondad at model na si Lou Yanong. Si Kirk mismo ang nagkumpirma nito sa isang media interview. Ayon kay Kirk, nagsimula sila sa ground zero ulit sa kanilang opisyal na pagkakabalikan. Ayon pa kay Kirk, mabuting halimbawa si Lou ng isang magandang support system. Dito na rin niya inamin na sa isang kilalang restaurant sa Newport World Resort, naganap ang kanilang pagkakabalikan. Ang tinutukoy ni Kirk ay ang larawang ipinost niya noong October 31, 2025 kung saan makikitang sweet na sweet sila ni Lou habang nanonood ng Shrek the Musical sa Newport Performing Arts Theater.
Ayon sa kanya, ilang buwan daw silang hindi nagkita ni Lou kaya hindi niya inaasahang mapapansin ng tao ang kanilang relasyon. Matatandaan na noong May 2025, umugong ang hiwalayan nila matapos i-unfollow ni Lou si Kirk sa Instagram. Mga kabombo, yan ang kalipunan ng ating pagbabalita at bago tayo magtapos, ating munang balikan ang naging ulo ng ating mga balita sa ating top story, Bagyong Uwan na lalong lumakas sa mas maraming lugar apektado. Sa ating balitang lokal, ilang bayan at syudad sa Pangasinan naghahanda na sa posibleng pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Sa ating balitang pambansa, Department of Justice wala pang natatanggap na arrest warrant mula sa ICC para kay Senator Bato de la Rosa. Sa ating balitang Ibayong Dagat, US Senate tinanggihan ng panukalang ibalik ang sahod ng mga federal workers sa gitna ng pinakamahabang shutdown. Sa balitang espesyal, Jima sa China nangako ng isang luxury car sa makapagbabawas ng 50 kg sa loob ng 3 buwan. Sa ating balitang pampalakasan, Kai Soto hindi makakasama sa laro ng Gilas kontra Guam. At sa ating Bombo News Analysis, nagbabadiyang Super Typhoon malagang magkaisang paghandaan ng mamayan at gobyerno. Mga kabombo, maaring tutukan makaganapan at update sa mga latest na pangyayari sa pamagitan ng ating himpilan na ang Bombo Radyo Dagupan. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, para po sa Christmas countdown, mayroon na lamang pong 47 days bago sumapit ang Pasko. Sumain nyo ang Bombo News and Views sa afternoon na edition ngayong araw ng Sabado, Nobyembre 8 tang 2025 at kami ang inaging matagapag-balita. Bombo Jaira Anka. At Bombo Frami Sabado, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Matapos manalasan ni Bagyong Tino sa bahagi ng Visayas ay nagbabanta na naman ang isang maaring super typhoon sa bahagi ng Luzon. Binabantay ng Pag-asa ang isang tropical depression na posibleng magparanas ng hangin na umabot ng 185 km per hour. Batay sa paunang forecast, inaasahan itong papasok sa Philippine Area of Responsibility sa weekend at nagbabadyang dadaan sa kalupaan ng Luzon. Mahalaga ng iba yung paghahanda lalo na sa mga maaring labis na makaranas ng pinsala. Hindi na ito bago sa ating bansa. Subalit hindi lamang dapat hayaan na maging resilient ang mga maapektuhan. As usual, aasahan na rin yan ang talampakang taas ng tubig baha. Asahan na maaring maulit ang nagdaang karanasan sa mga sunod-sunod na bagyo. Bago pa lamang ito magparanas ng pag-ulan, tiyakin na sa bawat local government units ang kahandaan ng kanilang kagamitan at tauhan, lalo na sa oras ng emerhensiya. Mas maging maaga ang pagbubukas ng evacuation centers upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at maiwasan ang anumang kaswalidad. Maging handa rin ang national government na magpadala ng suporta sa bawat lalawigang maapektuhan. Para naman sa publiko, mahalagang makinig sa bawat anunsyo ng mga opisyal at iwasan ang pagmamatigas ng ulo. Maging handa, tiyaking kompleto ang emergency kits at protektado ang mahalagang kagamitan at dokumento. Sa tuwing ganitong panahon, mahalagang magkaisa at magtulungan. Sa kasalukuyan, no choice pa ang lahat kundi expect for the worst, lalo na't hindi pa natutugunan ng gobyerno ang maanumalyang proyekto na lalong nagpapalala sa sitwasyon sa tuwing ganitong panahon. Yan ang ating Bombo News Analysis sa oras na ito. Nakasama nyo si Bombo Justine Fontanilla Rosete. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!